atong online prayer meeting. Kamusta man ang usa na pod kasimana natong pag-atubang sa mga trials. Ingon pa diri sa ikaduhang Korinto 7:1, mga hinigugma, tungod niining mga saad sa Dios kanato, biyaan na nato ang tanang nakapahugaw sa atong tibuok nga kinabuhi. Tinguhaon nato nga mahimong hinlo ang atong kinabuhi nga may pagtahod sa Dios. Mga igsuon, mangayo ta sa Ginoo, nalimpyuhan niya ang atong mga iya-iyang kasing-kasing. Busa mga igsuon, duol kita sa Ginoo, mangayo kita kapasayloan. Karon nga gabi, atong ihalad ang atong kabug-aton, hatagan natog higayon na ang Ginoo ang muhanay sa atoang kinabuhi. Hallelujah. Yes, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Atong pag-aawiton pag-usap. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggan mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Salamat Ginoo na imong gipahari ang imong presensya sa among kinabuhi. Maghari ka Ginoo sa una, karon hangtod sa kahangturan. Amen ug amen. Hatagan nato og kusog na palakpak ang atong buhi na Dios. Mga igsuon, aduna bay ipasalamat sa atong kinabuhi karon sa atong Dios? Amen. Kung aduna man mga igsuon,
Ali, daygo nato ang Ginoo pinaagi sa pag-awit. Simbahon nato siya ug atong ibayaw ang atong mga kamot. Hallelujah! Daygon ta ang ngalan sa Dios. Yes, Lord, ginadayeg ka namo Ginoo. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Labing halangdon. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Labing halangdon. Ang ngalan sa Dios. Ngalan sa Dios. Digong tore. Atong dalang tanan. Ug kaluwasan. Ang ngalan sa Dios. Digong tore. Atong dalang tanan. Ug kaluwasan. Himaya ang ngalan sa Dios. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Labing halangdon. Himaya ang ngalan sa Dios. Himaya ang ngalan sa Dios. Himaya alang sa Dios. Labing halangdon. Ngalan sa Dios. Digong tore. Atong dalang tanan. Ug kaluwasan. Ang ngalan sa Dios. Digong tore. Atong dalang tanan. Ug kaluwasan. Himaya alang sa Dios. Himaya alang sa Dios. Himaya alang sa Dios. Himaya alang sa Dios. Labing halangdon. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Labing halangdon. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Daygon ta ang ngalan sa Dios. Labing halangdon. Himaya alang sa Dios. Himaya alang sa Dios. Himaya alang sa Dios. Labing halangdon. Labing halangdon. Labing halangdon. Hatagan nato pusok na pakpak ang atong buhi na Dios. Among ginabalik ang dungog, himaya diha kanimo lamang o Dios. Amen ug amen. Hello everyone! Kamusta? Kamusta ng tanan? I hope na naata sa may patawas. Itong maayo ang tagtanan ka. Isa pa ka sa pandemic na nahitabot ka. Gusto lang ko i-share kung sa kamaayo ang Ginoo sa nakuha o sa amo ang family. No, pasalamat tong kay wala ta niya gipasagdan bisan pa man sa mga pagkitabo nato karon. Maayo gihapon nato mga padlawas, no, mga baskog lang gihapon ta ug bisan pa man nga sa pandemic daghan na wala ng trabaho, daghan na naapektuhan, daghan business ang nanirado, pero nagapon ta, dayon gihapon ta himsog ug baskog ato mga padlawas. Salamat kay Mana sa tungod kay muna siya bibiya. Dahil nagyapon siya sa pagbubok sa iyang mga panalangin ka na bisan pa man na hindi ka magkita-kita, pero ang kabiyo ko soon kita the right time, pero
kini dili karon ng time na sa atong tapok-tapok na the right time magtapok na ta magkita na pud ta pohon ug gusto na ko i-share no gusto na ko i-share ang word of God dili sa siya sa akong mga favorite verse Deuteronomy 31:6 Be strong and courageous, do not be afraid, for the Lord your God goes with you, He will never leave you nor forsake you. So share na ko ni be strong gihapon ta isa pa man sa sitwasyon na to karon kita man tanan ang naapektuhan no padayon na gihapon ta padayon ta sa pagsimba dili man ta physical nga naa sa church but online padayon kita sa pagsimba kaniya sa pag dot sa pagpangalagad sa iya isa pa man nga pandemic pero katulang salamat. See you soon at the right time. God bless us all. Nagpasalamat ay ko karon sa Ginoo nga iya ko gitagaan og good health dili lang ako kay pati na pud akong family. Pasalamat pud ko kay iya may giprotektahan ug always be safe. Pasalamat ko sa mga blessings niya gihatag ug thankful kaayo ko nga buhi pa ko hantod karon ug nagpasalamat jud ako sa Ginoo kay wala min niya gipasagdan. Salamat jud ako sa iya. Ngayong udto sa tanan ako di ay si Daisy Serna. Una sa tanan nagpasalamat ko sa among leader nga padayon sa pag-support namo. Ug dako akong pasalamat sa Ginoo nga naa siya gigamit nga tao nga andam mo tabang sa panahon sa kalisdanan. Dili na to kalimtan ang pagtawag sa atong Ginoong Dios nga sila tagaan og maayong panglawas ug tagaan og kusog para sa pag-serve sa Ginoo. Salamat DBC sa walay puas sa pag-support ug pagtabang sa mga kabos. Ampo nako nga mahuman na ang problema sa kalibutan para mabalik na atong simba ug ayaw kalimti nga sa panahon sa atong problema karon sa atong ayaw kalimti ang pag-ampo sa Ginoo ug ginaagi sa iyahang tabang kita maprotektahan sa sama sa niabot nga sakit karon. Hinaot lang nga dili mo maluya sa pagpangayo, dili mo maluya naot lang padayon lang gyapon mo nga bisan pa man sa kalisdanan padayon lang gyapon ka sa pagtawag niya. Salamat kaayo wala ko nagmahay nga nag-abot ko sa DBC kay tungod naa sa ilaha ang maayong dalan. Salamat kaayo daghang salamat kay wala na koy laing maingon kana lang gyud daghang salamat og God bless sa tanan. Good evening, brothers and sisters in the Lord. Welcome once again to our online prayer meeting. Tonight, I will be sharing the Word of God for all of us to somehow encourage us, strengthen us, and to be able for us to get a lesson from the Word of God as we continue to face this crisis in our life. Our message tonight was taken from the book of Daniel, chapter 9, verse 1 to 6. The Word of God says, It was the first year of the reign of Darius the Mede, the son of Ahasuerus, who became king of the Babylonians. During the first year of his reign, I, Daniel, learned from the reading of the word of the Lord, as revealed to Jeremiah the prophet, that Jerusalem must lie desolate for 70 years. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and fasting. I also wore rough burlap and sprinkled myself with ashes. I prayed to the Lord my God and confessed, O Lord, you are a great and awesome God. You always fulfill your covenant and keep your promises of unfailing love to those who love you and obey your commands. But we have sinned and done wrong.
We have rebelled against you and scorned your commands and regulations. We have refused to listen to your servants, the prophets, who spoke on your authority to our kings and princes and ancestors and to all the people of the land. I titled my message this evening, 6 Steps in Dealing with Crisis. We cannot deny, brothers and sisters, that in this time, we are still facing this COVID-19 infection who is causing a lot of sicknesses in all the people of the world. And somehow, kinisa na sitwasyon mga igsoon causes us to fear. Mag-worry ta sa ato ang sitwasyon. O unsa ka ang mga umaabot in the future. Kanusa kaya ta makalingkawas niini ng mga crisis sa kinabuhi. And sometimes if we will not guard our hearts and our minds, there is that great tendency that we will be overcome by fear. That's why tonight, let us learn from the principles of this passage and how we must deal this crisis we are facing right now. And let us learn from Daniel what Daniel did in facing this kind of crisis together with the people of Israel. The first thing that we must do is we need to listen and let God speak. If we look at verse 1 and 2 in this passage, we can see here that kining crisis na giatubang sa katawhan sa Israel is already part of God's plan. Because kining crisis na ilahang giatubang, gimension na ning daan sa nanglabay nga panahon ni Propeta Jeremiah. Gimension na niya daan na ang katawhan sa Israel maka-experience gayud og crisis. Okay? And nahibalaan kini ni Daniel tungod kay siya iyang gibasa ang pulong sa Dios. Iyang gisusi ang pulong sa Dios. Nganong naka-experience man sila og sama niini nga crisis sa ilahang kinabuhi. Okay? So, learning from the experience of Daniel, kinahanglan sa pag-atubang nato og crisis sa atong kinabuhi, kinahanglan maminaw kita ug tugutan nato ang Ginoo na makigistorya ka nato ug i-reveal ka nato unsa man ang iyang katuyuan anong mi-go through man ta niini nga crisis sa kinabuhi. I believe each and every one of us has a different crisis we are facing right now. Nagkalain-lain na crisis sa kinabuhi, whether balatian, kawadon, need, or any situation that makakos o kahasol sa ato ang kinabuhi. The first thing that we need to do is we need to listen to God and allow God to speak, to reveal to us what is His purpose in this crisis sa atong kinabuhi. Second, the second step that we need to do, we need to focus and seek God. In verse 3a of our chosen passage, in English Standard Version, it says, I turn my face to the Lord God, seeking Him. Okay? When Daniel experienced this crisis together with the people of Israel, Daniel put his focus on God and seek God. Wala niya gi-turn ang iyang focus sa situation. Unsa man ning problema na among giatubang, dili ang situation ang iyang gitanaw, dili ang crisis ang iyang gitanaw, but he looked to God. He puts his focus on God and he seek God sa iyang kinabuhi. That's why he said in verse 3a, I turned my face to the Lord God, seeking Him. So if brothers and sisters, if you are facing crisis right now, seek God. Come to God. Look at God's Word and allow God to speak to us in a personal way so that He will reveal us what is the purpose, why He allowed this crisis to come in our life. Step 3, we need to pour your heart out to God. In chapter 9 verse 3b, I poured out my heart
bearing my soul to God. Dili nato malikayan mga igsuon, every time we face crisis sa atong kinabuhi, nagyud tay bation na dili maayo. Moabot yun ng feeling na fear. Nagyud ng feeling na fear, doubt, kanang kahasol sa pangunahuna, kabalaka, kahadlok, pagduha-duha. Moabot yun ta ana. But every time moabot na siya na sitwasyon sa atong kinabuhi, o moabot na siya na feeling kanato, we need to pour out our heart to God. Let us open our hearts unto God and let us tell Him everything that we feel, everything na atong gihunahuna, tanan na nakahasol kanato, nakabugat kanato, nakapa-cause kanato na mahadlok. Let us pour out that everything to God and let us commit all these things unto Him. Dili nato kinahanglan ipakita sa Ginoo na, Lord, okay lang ko. Bisan tuod nakita sa Ginoo ang ato ang kasing-kasing na napuno na sa kahadlok o kabalaka. Let us not hide these things unto God because God sees everything. Nakita sa Ginoo ang tanan. Nakita niya ang imong kahadlok, ang imong kabalaka, ang imong pagduha-duha. Pour that out everything to God. Step 4. We need to show God you're serious. Kinahanglan ipakita nato sa Ginoo na seryoso gayud kita. Na kini nga sitwasyon na atong giatubang, wala nato ni gi-take lightly sa atong kinabuhi. Wala nato ni gibaliwala lang. We need to show God that we are really serious in seeking Him. We are serious in pouring out our hearts unto God. We are serious in looking at God's Word and asking God to reveal to us what is His message or His purpose for us in this crisis. In Daniel chapter 9 verse 3, it says, "As I prayed, I fasted and wore rough sackcloth, and I sprinkled myself with ashes." Okay? In the Old Testament times, when people are doing this, na nagasuot sila saklot, butang sila og mga nagasprinkle sila ashes sa ilahang mga ulo, it is a sign of humility before God. A brokenness na ginapakita nila sa Ginoo na, Lord, I am humbling myself before you right now. I am pouring out everything to you right now. Lord, please help me. Muna ang symbol ana during the time in the Old Testament. But in our time right now, let us show God that really we are serious. Daniel prayed. Second, he fasted. And thirdly, he wears sackcloth and sprinkled ashes into his body, into his head. In our time right now, let us be serious. If this time calls for fasting and praying, do it. If this time calls for very serious prayer, then do it. Humble yourself before the Lord, because without God, we can do nothing. We cannot change our own situations in our own capacity and ability. We cannot change these situations. Only God can change this. That's why, come to God with brokenness and with all humility. Step 5. Thank God for His love and promises. Though we may experience or we may feel fear, doubts, and we feel scared about these situations, but do not be overcome by it. Turn your eyes or turn your thoughts on the promises of God and turn to God and remember the great reality that God revealed to us, that He loves us so much, that He loves you. In our message last Sunday, God revealed Himself to us and gave us that promise that He will never leave us nor forsake us. Claim that promise from God. Put that promise of God in your heart and your mind, so that all these fears, these struggles, these doubts will not overcome us.
will just pass away. In verse 4 of chapter 9, in our passage, it says, "O Lord, you are a great and awesome God. You always fulfill your covenant and keep your promises of unfailing love to those who love you and obey your commands." Okay? And lastly, step 6, humbly confess your sin to God. Usahay mga igsoon, kaning mga crisis o mga kalisdanan na atong ginatubang sa atong kinabuhi, it is also byproduct of our wrong decisions, of our wrong actions. These are but consequences sa mga actions nato na dili maayo. Para ta makalingkawas niini na mga situation, niini na mga crisis na bunga sa ato ang wrong decisions, we need to confess our sins to God. And we need to repent sa atong mga sala. In chapter 9, verse 5 to 6 of our passage, it says, "We have sinned and done wrong. We have rebelled against you and scorned your commands and regulations. We have refused to listen to your servants, the prophets, who spoke on your authority to our kings and princes and ancestors, and to all the people of the land." Okay, Daniel confessed his sin in behalf of all the people of Israel. He poured out to God tanan na mga kasalanan sa katauhan sa Israel. They have been disobedient to God. They refused to listen and follow the servants of God. Even the rebukes and the reminders of the prophets and their ancestors and their kings, gibaliwala nila. That's why this crisis came into them as a product of their sin, as consequences of their sin. Brothers and sisters, if we are reaping the consequences of our sins, of our wrongdoings, let us confess our sins to God and let us repent and go back to God. In that way, we can overcome this crisis that we are facing right now. Even the prophet Micah said this, told this, "If my people would humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, the Lord said, I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land." Brothers and sisters, let us search our hearts tonight and our minds. If the Lord is revealing to us that there are things that we are doing that is not pleasing to Him, let us humble ourselves before our God tonight. And let us turn from our wicked ways and let us go back to God, our first love. So tonight, brothers and sisters, as we go to prayer, let us continue to commit this crisis we are facing right now unto God through prayer. Let us unite our hearts in praying to God, and let us submit our lives to Him. Let us seek Him tonight, and let us ask God, Lord, reveal to us what is your purpose of this crisis we are facing right now. Good evening, brothers and sisters. May God bless us all. Salamat Pastor Melvin sa pag-share sa pulong sa Ginoo karon nga gabi. Mga igsoon, moadto kita sa atong mga pag-ampo, atong iampo ang atong mga prayer concern sa atong simbahan, sa atong syudad, sa atong nasod o sa atong mga kaigsuonan mga igsoon. Pero before ta mag-pray ni ana, mga itagpasaylo sa Ginoo, mga ginulsot ta sa atong mga kasaypanan o mga kasalanan aron na dunggon sa Ginoo o gatubagon gayud ang atong mga pag-ampo.
Magampo kita. Father God, karon nga gabi, padayon mi nagaduol dia kanimo, nagapaubos Lord sa moang kinabuhi ug nagapangayo og kapasayloan dia kanimo Ginoo. Lord, pasayloan mi Lord kung unsa man ang among mga kasipyatan, unsa man ang among mga kasalanan na among nabuhat dia kanimo, pinaagi sa among nakita, sa among nadungog, o pinaagi sa among naistorya o God na ikaw wala nalipay diri kanamo Lord. Lord, pasayloan mi kung aduna man kami mga nabuhat o mga aksyon na wala ka nalipay diri kanamo Ginoo. Pasayloan mi ni ana Ginoo na kami nakasala dia kanimo God. Usa Lord, padayon mi nagaduol dia kanimo ug among gina-welcome Ginoo ang imong balaang espiritu karon nga gabi na mao'y magpuyo sa mong kasing-kasing o God, na mao'y maghinlo niini Ginoo, na walay mga kadautan na mabilin sa mong kasing-kasing Ginoo aron malipay ka diri kanamo Ginoo. Lord, padayon usab kami naga-release og kapasayloan sa mga tawo na nakabuhat og kasaypanan diri kanamo o nakasala diri kanamo o God. I pray Lord na ikaw mag-abot dia kanila sa kapasayloan na among gi-release dia kanila pinaagi dia kanimo Ginoo. Usa Lord, ikaw maghatag kanila og kalinaw silang kasing-kasing o God na kaning mga sitwasyon na dili maayo, ikaw usab maghatag og kapasayloan o maghatag og kalinaw Ginoo silang kasing-kasing o God. Lord, padayon mi nagadayeg dia kanimo Ginoo kay ikaw ang Dios na gamhanan, ikaw lamang Lord ang among tugyanan sa tanan namong mga panginahanglan o God, kay ikaw lamang ang Diyos na mutubag sa mga pagampo, buhi o andam na mutabang diri kanamo Ginoo. Ikaw ang Diyos na adunay kaluoy diri kanamo o God. Usa Lord, padayon ka namong ginaday Ginoo, kay ikaw lamang among tugyanan, ikaw lamang among saligan sa among kinabuhi Ginoo. Wala kami mabuhat Lord sa among kinabuhi kung wala ka sa among kinabuhi o God, na mao'y magtabang kanamo, na mao'y maggahom diri kanamo Ginoo. Usa padayon mi nagaduol dia kanimo karon nga gabi o God, kay ikaw lamang ang among saligan niining tanan namong mga panginahanglan na karon nga gabi sa among kinabuhi Ginoo. Lord, amo kang ginaday, ginapasalamatan Lord sa tanan namong mga naangkon na mga kadaugan sa among kinabuhi, sa mga katubagan Lord, sa among mga pagampo dia kanimo Ginoo. Salamat Lord na imong gitubag ang mga concern sa among mga igsuon Ginoo. Nakita namo Lord na ikaw anaa gayud buhi og mutubag gayud ug anaa gayud Ginoo ang mga provision sa ilang mga panginahanglan, ang kaayuhan sa ilang mga balatian o God, bisan sa kalinaw sa amoang syudad, sa among simbahan o God. Padayon nimong ginahatag diri kanamo Lord. Mao kini among ginapasalamatan dia kanimo Lord, kay ikaw anaa gayud sa pagpadayon namo pagampo Ginoo. Nakita gayud namo Ginoo ang mga resulta na imo gayong gilihok, imo gayong gihatag diri kanamo Ginoo. Lord, padayon mi nagaday nagapasalamat dia kanimo Lord, kay ikaw lamang ang Diyos na gamhanan na angayan dayigon o pasalamatan sa among kinabuhi Ginoo. Usa karon na gabi o God, padayon mi nagaduol dia kanimo Lord, among isang idangop Ginoo ang mga bagong concern na among ampo dia kanimo karon na gabi o God. Lord, I pray na ang imong balaang espiritu Ginoo mo'y maggiya kanamo, mo'y magpuno sa mong balaang sa mo ang kasing-kasing o God, aron mahinlo kini Ginoo, malalipay ka sa among pagampo karon na gabi Ginoo. Salamat Lord, in Jesus name. Amen ug amen. Let us pray for God's mercy upon the PUI Compassion family. Magampo kita. Father God, karon nga gabi kami nagaduol dia kanimo Ginoo sa usa ka pamilya na compassion na nahimong PUI Ginoo sa COVID-19. Lord, I pray na ikaw Ginoo mo'y magproteksyon kanila, ikaw Ginoo maghatag kanila og kusog, maghatag kanila og kaayuhan sa ilahang balatian o God, na kining
COVID-19 sa ilang kinabuhi, dili gayud maabot Ginoo ug mahimong negatibo Lord na kining sakit sa ilang kinabuhi ug unsa man ang ilang balatian karon Lord. I pray na kana mga simpleng sakit lamang kana Ginoo ug dili kana COVID-19 o God. I pray Lord na imo kining ihatag kanila na kaayuhan sa ilang balatian o ikaw Ginoo magprotekta diya kanila Ginoo. Salamat diya kanimo Lord, among isalig diya Ginoo ang ilang tibok kinabuhi, ang tibok pamilya o God, na ikaw Ginoo mo maguban kanila, magtubag sa tanan nila mga paghampo Ginoo. Salamat Lord, in Jesus name. Amen og amen. Next, let us pray for God's mercy and His healing upon the Bandigan family from COVID-19. Magampo ta. Father God, padayon mi nagaduol diya kanimo, nagaampo Ginoo sa Bandigan family na nahimong positibo sa COVID-19. Lord, I pray Lord na ikaw Ginoo mo'y mag-ayo kanila, imong hikapon Lord ang ilang panglawas ug imo ang hatagan og kaayuhan Ginoo, pinaagi sa imong gahom na mawagtang kining COVID-19 sa ilang panglawas o God, kini na virus Lord na natapot sa ilang panglawas Ginoo, na naghatag og daghang sakit sa ilang panglawas o God. I pray na imo kining i-release, walaon imo kini Ginoo, pinaagi sa imong balaang espiritu o pinaagi sa imong healing power o God diya kanila Ginoo. Lord, amo kining itugyan diya kanimo ang ilang tibok pamilya na sa lalong madaling panahon o God, mahimong negatibo Ginoo ug mabalik sa normal ang ilang panglawas Ginoo, aron padayon sila Lord makabuhat sa normal nilang mga buluhaton o God. Among istugyan niya kanimo Lord ang ilang sitwasyon o God, ug ikaw mag-provide sa tanan nilang mga panginahanglan. Salamat niya kanimo Lord, in Jesus name. Amen ug amen. Next, let us pray for our church worker and also worship team that they will always be protected from any other forms of sicknesses, especially from COVID-19. Magampo ta. Father God, padayon mi nagaampo diya kanimo Ginoo, among ginaampo Lord ang imong mga katawhan niini na simbahan, ang mga worker niini Ginoo ug ang worship team. I pray Lord na ikaw Ginoo magprotekta kanila sa sakit na COVID-19 o bisan unsa man ang mga sakit Ginoo, na imo silang protektahan o dili kini maabot Ginoo sa ilang panglawas o God. I-preserve nimo Lord ang ilang kusog Ginoo, aron padayon nila Ginoo mabuhat ang imong buluhaton na imong gihatag diya kanila o God. Lord, padayon namong itugyan diya kanimo Ginoo, isalig namo Lord ang imong sitwasyon Ginoo, ang ilang buluhaton o God, na ikaw Ginoo mo'y maglig-on kanila, ikaw Ginoo mo'y maghatag kanila og kusog Lord, pinaagi sa imong balaang espiritu Ginoo na mabuhat nila Lord ang imong buluhaton na imong gihatag kanila Ginoo, pero padayon lang yapon silang malipayon, padayon silang himsog, madasigon sa pagbuhat niini Lord, pinaagi sa imong tabang diya kanila Ginoo. Among isalig diya kanimo Lord sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Next, let us pray that the case of COVID-19 in Doha area will not spread all over the community. Magampo ta. Father God, I pray sa area sa Doha na COVID-19 positive. Lord, I pray na kanang positive Ginoo na dili na kana managhan pa o dili na kana mutakod pa,
sa mga kasilinganan, O God. I pray, Lord, sa imong protection, Ginoo, na magpabilin kining malinawon, magpabilin kining i-preserve nimo, Lord, sa imong Holy Spirit, na dili kini mo daghan pang na mga balatian sama sa COVID-19, kung dili mawala na kini, Ginoo, ug imong ayuhon ang duha ka tawo na nahimong positibo sa COVID-19, O God. I pray, Lord, na imo kining ihatag sa area sa duwa, Ginoo, aron ang imuhang mga kaanakan dias na area magpadayon sila magkinabuhi, Lord, na normal ug walay kahadlok, Ginoo, tungod sa imuhang balaang espiritu na mo'y maghatag kanila og proteksyon, Ginoo. Ikaw, Lord, mo'y among saligan ni ana na area na magpadayon kang magprotekta ni ana na lugar, Lord, na dili kini managhan ang sakit na COVID-19, O God. Among isalig diya kanimo, Lord, ang sitwasyon sa duwa area, O God, na ikaw mo'y magdumala niining tanan, ikaw, Ginoo, mo'y maggahom niini, ug ikaw, Ginoo, ang makita nila, Lord, na mo'y naglihok o mo'y nagprotekta diya kanila, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. In Jesus' name, amen o amen. Next, let us pray for God's healing power upon Sister Bel Narumal from erratic blood pressure and psoriasis. Magampo ta. Father God, karon nga gabi padayon mi nagapaubos sa moang kasing-kasing, nagadangop diya kanimo, God, nagaluhod diya kanimo, Ginoo, ug nagaampo diya kanimo, Lord, sa mong igsoon na si Ate Bel. I pray, Lord, na ikaw, Ginoo, mo'y maglig-on kaniya sa iyang pisikal na panglawas. Ikaw, Lord, mo'y magwagtang sa balatian na niyang naangkon, Ginoo. Lord, among isalig diya kanimo, Lord, ang iyang kondisyon, Ginoo, na ikaw, Lord, mo'y maglihok o maghatag o kaayuhan diya kaniya, Ginoo. Pinaagi sa imong balaang espiritu, O God. Among isalig diya kanimo, Lord, ang iyang sitwasyon. Ikaw among isalig diya kanimo, Ginoo, ang iyang mga panginahanglan, O God. Labi na gayud sa pisikal na mga panginahanglan, spiritual man na, Ginoo, o bisan na sa financial, Ginoo. Among kining istugyan diya kanimo, Lord, na ikaw mo'y maghatag niini sa iyang kinabuhi, O God. Among isalig diya kanimo, Lord, sa ngalan sa imong bugtong na anak na si Jesus. Amen o amen. Next, let us pray for God's healing power upon Sister Adja Makaspak from her skin allergies. Magampo ta. Father God, padayon mi nagaampo diya kanimo, pinaagi si imong bugtong na anak na si Jesus. Lord, nagaampo kami, Ginoo, sa mga igsoon na si Adja Makaspak sa iyahang skin allergies, Ginoo, na ikaw, Lord, mo'y mag-ayo niini o magwagtang niini, O God. Lord, dugay na kini gibati, Ginoo, sa iyang panglawas. I pray, Lord, na pinaagi diya kanimo, pinaagi si mong tabang diya kaniya, pinaagi si mong gahom, pinaagi si mong balaang espiritu, in the name of Jesus. Walaon nimo kini na balatian, O God, aron padayon sa Ginoo na mahimong himsog ug walay mga bother sa iyang panglawas, Ginoo, siyang kinabuhi tungod lamang niini na mga allergies na iyang naangkon, Ginoo. Lord, amo kining isalig diya kanimo, amo kining tugyan kanimo, Ginoo, na ikaw magwagtang niini, O God, ug makita na mo, Lord, na anaagayod ikaw na sa iyang kinabuhi ug nagatubag sa among mga pag-ampo, Lord, ug amo kining tugyan diya kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, in Jesus name. Amen ug amen. Next, let us pray for God's healing power upon Sister Catherine Olitao. Magampo ta. Ginoong Dios, padayon mi nagaampo diya kanimo, padayon kami nagadangop diya kanimo, Lord. Labi na gayud sa mong igsoon na si Catherine Olitao. Lord, I pray sa iyang physical na panglawas, O God, na siya adunay balatian, O God. Lord, tabangi, Ginoo, ang among igsoon
Nakita nimo Lord ang iyang kaluyahon, ang iyang pag-antos niini nabalatian o God. Usa Lord amo kining itugyan ya kanimo na ikaw magtabang kaniya, ikaw maghatag kaniya og kusog ug ibalik nimo Lord sa normal ang iyang panglawas Ginoo ug ang iyang kusog o God. Tabangi Ginoo ang imuhang anak na si Catherine Olitao Ginoo aron padayon sa Ginoo makabuhat sa imong buluhaton na imong gihatag kaniya o God. Lord, among itugyan ya kanimo Ginoo na ikaw Ginoo may mag-comfort ya kaniya, ikaw Ginoo may maghatag kaniya og kusog ug mahimong malinawon ang iyang hunahuna ug kasing-kasing o God. Pinaagi sa imong balaang espiritu na mo'y maggahom kaniya o God karon na sitwasyon sa iyang kinabuhi Ginoo. Among itugyan kanimo Lord, among isalig ya kanimo Lord sa ngalan sa imong bugtong na anak ng Jesus. Amen ug amen. Next, let us pray for the successful operation of Sister Aiba Naromal this coming October. Magampo ta. Father God, padayon mi nagaampo diya kanimo Ginoo, pinagi sa ngalan sa imong bugtong na anak na si Jesus. Kami Lord nagadangop diya kanimo Ginoo sa among igsuon na si Aiba Naromal. Lord, sa umabot na October 30 Ginoo, naka-schedule Ginoo ang iyang operasyon. Pusa Lord, amo kining isalig diya kanimo Lord na kana na adlaw Ginoo mahimo kining successful Ginoo na operasyon na mahitabo sa iyang kinabuhi o God. Lord, tabangi Ginoo ang iyang kinabuhi, hatagi siya kusog Ginoo, hatagi kalinaw ug kalipay ang iyang kinabuhi o God. Hatagi ikaw i-comfort Ginoo ang iyang kasing-kasing Ginoo na mahimong malinawon o God sa umaabot pa na mga adlaw na iyang atubangon Ginoo paalang sa iyang operasyon Ginoo. Lord, tabangi Ginoo, hatagi siya kusog bisan sa doktor na mag-opera diya kaniya o God. Ikaw sa maghatag og kaalam kaniya, ikaw Ginoo may maggiya kaniya Ginoo, pinagi sa imong balaang espiritu o God na mahimong successful Ginoo ang operasyon na iyang pagabuhaton sa mong igsuon na si Sister Aiba. Lord, among itugyan niya kanimo Lord ang iyang mga panginahanglan, labi na gayo sa pinansyal ng mga panginahanglan o God. Among isalig niya kanimo na ikaw Ginoo mo'y mag-provide ng ining tanan o God. Lord, among isalig niya kanimo Ginoo, among itugyan niya kanimo Lord, pinaagi sa imong bugtong na anak na si Jesus. Amen ug amen. Next, let us pray for God's healing upon Brother Dowell Allen from hypertension. Magampo ta. Father God, padayon mi nagaampo diya kanimo sa imong igsuon na si Brother Dowell na ikaw Lord may mag-ayo diya kaniya sa iyang balatian na hypertension. Ikaw Lord may mag-hiccup kaniya Ginoo. Ikaw Ginoo may mag-gahom kaniya God. Ikaw Ginoo mag-release Ginoo sa iyang balatian na nasiyang panglawas ug imo siyang ayuhon Ginoo ug ibalik nimo Lord ang iyang panglawas na normal na himso Ginoo ug healthy o God na pinaagi si mong tabang diya kaniya Ginoo. Tabangi Ginoo ang mga igsoon na sa lalong madaling panahon maangkon niya Ginoo ang kayuhan sa iyang panglawas Ginoo ug wala na kani mga sakit ug padayon siya makakinabuhi na normal Ginoo ug padayon niya mabuhat ang iyang buluhaton sa matag adlaw o God. Lord, among isalig diya kanimo Ginoo, pinaagi sa imong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, let us pray for safety and protection upon Sister Ali Lariosa sa iyang pagbalik sa trabaho as a frontliner nurse. Magampo ta. Father God, padayon mi nagaduol, nagaampo diya kanimo Ginoo karon na gabi. Among iampo Ginoo si among igsoon na si Ali Lariosa na sa iyang pagbalik sa trabaho o God.
Padayon ka Ginoo na mo'y magprotekta kaniya. Padayon ka Lord na mo'y mag-cover kaniya sa sakit sama sa COVID-19 na sakit o God, na dili kini maabot kaniya as a frontliner nurse, na sa pagpadayon niya sa iyang buluhaton o God, padayon siyang himsog, padayon siyang protektado, pinaagi sa imong balaang espiritu o God. Lord, among isalig diya kanimo Ginoo na sa matag adlaw niya nga buluhaton, imo siyang ubanan Ginoo, ug imo siyang protektahan Ginoo, ug hatagan nimo siya kusog sa iyang panglawas ug kalipay sa pagbuhat niini na buluhaton na imong gihatag kaniya o God. Salamat diya kanimo Lord na imo siyang giayo sa iyang balatian. Usa Lord, padayon mi nagasalig Ginoo na ikaw lang gyapon ang mo'y mag-uban kaniya, ikaw lang gyapon may magprotekta diya kaniya Ginoo sa mga adlaw na iyang atubagon sa iyang trabaho as a nurse Ginoo. Among itugyan niya kanimo Lord, pinaagi sa imong balaang espiritu, pinaagi sa imong bugtong na anak na si Jesus. Amen o amen. Next, let us pray for the husband of Sene Reyes Weri, Dr. Dave Weri. Let us pray for God's healing upon him from a serious sickness. Magampo ta. Father God, padayon mi nagaampo Ginoo sa mga igsoon na si Dave Weri na aduna siya serious na balatian sa iyang panglawas o God. Lord, I pray na imo siyang tabangan, imo siyang ayuhon, pinagi si mo mga gahom, pinagi si mong healing power o God, na maabot gayud kaniya ug ma-experience niya Ginoo ang kaayuhan, pinagi si mong tabang niya kaniya Lord. Hatagi siya kusog padayon Ginoo, hatagi siya kalinaw siyang kasing-kasing Ginoo, na mahimo siyang positibo o God sa pagatubang niini na balatian, na adunay pagsalig diya kanimo Ginoo. Lord, among itugyan kanimo Ginoo yang sitwasyon karon na gabi o God, among kining i-declare o i-claim diya kanimo Ginoo na imo siyang ayuhon Ginoo, pinagi si mong tabang, pinagi si mong bugtong na anak na si Jesus. Amen o amen. Next, kung namoy mga kaigsuonan, kaparentihan, mga higala na adunay mga balatian, karon nga gabi mga igsoon ato kining idangop sa Ginoo, ato kining ampo sila na sila ayuhon, pinaagi sa tabang sa balahang espiritu, pinaagi sa ngalan ni Kristo, na maangkon nila mga igsoon ang kaayuhan sa ilahang panglawas. Magampo ta. Father God, padayon mi nagaampo diya kanimo Ginoo ang mga kaigsunan namo na adunay mga balatian. Nakadungog ka Lord sa pangalan sa mga tao na among mga gipangampo diya kanimo God. I pray Lord na kini na among mga pagampo imo kining dunggon ug imo kining tubagon ug sa lalong madaling panahon o God, ma-experience nila Ginoo ang imuhang healing power sa ilahang kinabuhi o God, na imo silang ayuhon, pinaagi si mong tabang kanila ug ipakita nimo Lord ang imong gahom na ikaw anaa gayud na mo ayo sa tanan balatian o God. Among isalig diya kanimo Lord ang sitwasyon sa among mga kaigsunan na adunay balatian o God, na imo kining hatagan og kaayuhan Ginoo ug ibalik nimo Lord ang ilahang panglawas ug ang ilahang kusog. Salamat niya kanimo Lord, amo kining tugyan kanimo ug isalig kanimo Lord, pinaagi sa imong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, let us pray for God's protection upon our city, our country, from calamities such as heavy rains, flooding, earthquakes, typhoons, storms, and including terrorism. Magampo ta. Father God, karon nga gabi padayon mi nagaduol ya kanimo, nagaampo Ginoo na ikaw maghatag og proteksyon sa among nasod, sa among syudad o God.
I pray Lord na imong gining proteksyonan Ginoo sa mga kalamidad sama sa kusog na ulan, bagyo, linog o bisan Ginoo sa terorismo na mga binuhatan. I pray Lord na imo kining proteksyon Ginoo, imo kining proteksyonan o gi-preserve nimo Ginoo ang kalipay, kalinaw niini na nasod Ginoo aron magpabilin kini Ginoo na maangkon namo ang kalambuan Ginoo. Pinaagi si mong tabang diri ka namo Lord. Lord, padayon namong isalig diya kanimo Lord na ikaw Ginoo magprotekta sa tanan na mga kalamidad Ginoo na dili kini namo ma-experience, dili kini makahatag og kahasol, dili kini makahatag og kasamok o kahadlok diri ka namo Lord. Pinaagi si mong tabang Ginoo in the name of Jesus na dili kini maabot kanamo Ginoo o dili kini maabot dinhi na syudad o God. Lord, padayon mi nagasalig diya kanimo Lord sa ngalan si mong bugtong na anak ni Jesus. Amen og amen. Next, let us pray for God's protection upon all our church member, our church leaders, and our church pastors. Let us also pray for God's provision for their spiritual progress and spiritual productivity. Magampo ta. Father God, padayon mi nagaampo Ginoo sa imong katawhan ni simbahan, mga member, mga leaders o mga pastor o God. I pray Lord na ikaw Ginoo mo'y maghatag kanamo og proteksyon, maghatag og kaalam Ginoo sa imong pulong o maghatag og kadasi Ginoo sa pagpadayon sa pagkinabuhi na matarong, padayon sa pagkinabuhi na Kristohanon o God, o padayon sa pagbuhat sa imong buluhaton na imong gihatag diri kanamo Lord. Lord, padayon nimo namong giampo Ginoo na imong hatagan og kalambuan ang among spiritual na aspeto na magpadayon kini mo tubo Ginoo, pinaagi sa imong tabang diri kanamo o God aron malipay ka Lord sa imong kinabuhi, sa imong mga katawhan niini na simbahan, sa mga leaders o sa mga pastor niini na simbahan o God aron magpadayon ka malipay ug padayon nimong ibubo ang imuhang tinuod na panalangin niini na simbahan o God. Lord, I pray na kini among mga pag-ampo magpadayon kini magpadayon kini namong ma-experience Ginoo, pinagi sa imong tabang diri kanamo Lord aron ang kini na simbahan Ginoo padayon kini mulambo Ginoo, padayon kini mubuhat sa imong buluhaton dili lamang sulod sa simbahan bisan Ginoo sa mga kasilinganan sa community na magpadayon kinamong mabuhat Lord ang imong buluhaton na imong gihatag diri kanamo Ginoo. Salamat Lord among kining isalig ug gitugyan niya kanimo sa ngalan sa imong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, pray for your personal concern. Kung unsa man ang imong mga concern karon nga gabi, ato kining salig diya kaniya, ato kining ampo diya kaniya mga igsoon sa atong langitnon na Amahan, pinaagi sa ngalan ni Kristo o pinaagi sa tabang sa balaang espiritu aron maangkon nato kini mga concern sa atong kinabuhi. Magampo ta.
Father God, nadungog nimo Ginoo ang mga pag-ampo sa imong mga katawhan karon nga gabi. I pray Lord na imuhang dunggon o imuhang tubagon ang ilahang mga panginahanglan sa ilahang kinabuhi. Kung unsa man na Ginoo na ilahang mga pag-ampo o ilahang mga panginahanglan sa ilahang man ng panglawas, sa ilahang man ng mga pinansyal na mga panginahanglan, sa ilang emosyonal man na Ginoo o sa ilang espiritual, I pray Lord na imo kining ihatag kanila, imo kining tubagon alang kanila o Ginoo sa lalong madaling panahon o God, tabangan nimo sila o hatagan nimo sila o katubagan Ginoo aron makita nila Lord na ikaw anaa gayud nagapaminaw o nagatubag sa ilang mga pag-ampo Ginoo. Lord, I pray na padayon nimo silang dunggon, tubagon ug hatagan nimo Ginoo sa ilahang tanan nila mga panginahanglan karon nga gabi na ilang gisangat ya kanimo o ilang giampo ya kanimo Lord. Salamat ya kanimo Ginoo, salamat Lord sa kagabion o sa higayon na imong gihatag diri kanamo na kami makadungog sa imong pulong, makapasalamat kami ya kanimo Ginoo, makapangayo kami pasaylo Ginoo o makaampo kami diya kanimo karon nga gabi o God. Lord, thank you diya kanimo Ginoo na kini nahigayon Ginoo imo gayong gihatag diri kanamo o God. Salamat Lord sa ngalan sa imong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Do you have something to thank God for? If so, how would you like to give God the glory by sharing it? Be an encouragement and inspiration to others. Send us your testimonies via Facebook Messenger, DBC Church, or via email, Davao Bible Community Church. Is there anything you want the church to pray for? If you do, feel free to send us your prayer requests. You can send them via Facebook Messenger, DBC Church, or via email, Davao Bible Community Church.